Nyo, mga 2014 o 15, sinabihan niya lang ako, hintay ako. Hanggang siya inabot ng 2 taon, gantay ako. Hanggang siya yun na, ayan na, yan na yung istorya, pinadala niya. So yan mga kadapaw, dito na tayo kay Boss James, aka Balotline ng Aklan, James de la Cruz. So ikikwento ni Boss James sa atin kung paano siya nagkaroon ng original na pulong. So Boss James, ano ba yung pinagmulan ng linyada na pulong? Actually, ganito yan. Nung time na may trabaho ako sa Maynila at nagsara yung kumpanyang pinapasukan namin, yung mga naging kasama ko sa trabaho, nakakausap ulit. Kasi umuwi na nga ako rito sa Aklan, wala naman ako mapaglibangan hanggang sa manok muna yung pinasok ko, sabong, ganyan. Hanggang sa nakakilala ko si Ginos Alparo de la Cruz. Shoutout sa iyo, pare Ginos ha. Ayan, naging magka-close kami. Nalaman ko sa kanya, may karera pala ng ng kalapate rito sa Aklan, sa Kalibo. Ngayon, ginawa ko, nagtry akong kontakin yung kasamahan ko dati sa trabaho kay Kuya Boy. Sabi ko sa kanya tinanong ko siya kung siya nagtatrabaho. Nung nalaman ko kay Paul Ong siya nagtatrabaho doon sa Quezon City, nagulat ngayon ako. Siyempre, kilala yan kung hindi ako nagkakamali, parang Banawi sa Quezon City. Kilala yan si Paul Ong na yan. Siyempre, alam natin matigas sa peche yan. Ngayon, sabi ko sa kanya, nung hinirit ko yung ibon, sabi ko, baka pwedeng hingi tayo. Sabi ko, baka maka-arbor ka. Sabi niya sa akin, noong time na yon, hintay mo lang, tatawagan kita. Kasi nung araw naman, di naman ako active sa mga Facebook. Kasi mga year nyo, mga 2014 o 15, sinabihan niya lang ako, hintay ako. Hanggang siya inabot ng 2 taon, gantay ako. Hanggang siya yun na, ayan na, yan na yung istorya. Pinadala niya sa akin yung ibon na yan. At ang sabi niya sa akin, sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, Kuya Boy, ano to? Sabi niya, ingatan mo yan. Kasi yung ibon na yan, producer yung mga line yan. Tsaka yan yung mga line ni boss na, boy pa si Polong nun. Yan yung mga line ni boss na talagang mga nagcha-champion niya. Finisher yan ng Tacloban, MacArthur finisher din yan. Sabi ko sa kanya, kung matindi tong ibon na to. At yun nga, dumating yung time, yan yung ginamit ko. Na-cross ko sa mga ibon ni paring Omi Shermento. At shoutout sa iyo, paring Omi. Boss, shoutout sa iyo. Yung mga pinagtatanungan ko rin yan. Victor, ngayon pare, na-cross ko sa ibon ni paring Omi, saka sa ibon ni paring Abit How, yung mga Emil. Yan na, doon na nag-umpisa. Actually, nung una parang di pa ako satisfied sa ibon na yan kasi malayo sa kanya lahat yung hinahanap ko Diba, yung mga katangian ng sinasabing champion, yung pasok, yung sipisipitan daw, malayo, na ganito. Actually, hindi, iba lahat. Saka talagang yung ibon, malaki, magaganda, ano yung katawan nila, hindi talaga, kumbaga, hindi siya yung, yung typical na karera. Talagang malalaki sila, pati mga inaanak niya, malalaki ngayon. Hindi ko masyadong pinapansin, pero nakapokus ako sa iba Pero nung time na nakikita ako, time to time, siyempre lagi active kami ni Boyar Shoutout sa'yo, Boss Boyar. Active kami kamarera. Nakikita ako, may anak talaga siya, yung tinawag ko si Kim Pogi, yun ang magaling. Kasi simula umpisa ng training, isa lang yung nilabang ko na yun Hanggang sa matapos, overall champion siya, lap winner pa siya sa Young Birds sa Dumaguete. Tapos ang masakit nun, ang mabigat nun ang nakalabang ko sa overall sa Old Bird, kapatid niya rin, yung naibigay ko kay Pare Cyron, yung Taiwan. Yung yung na-vlog mo rin siya, yung Taiwan na yun. Yun, tumalo sa akin sa Old Bird. Yung may hawak na aswang line, mga kadapaw. Ngayon, sabi ko nga, itong ibon na to magaling. Kasi yun yung unang-unang inanak sa amin yan Si Ganda, saka si Pogi. Talagang sabi ko, nagpuproduce talaga. Hanggang sa, siyempre, dumating yung time, taon-taon kami, nasusubukan ko siya. Kumbaga, nakikita ko, yung talino ng ibon, magaling talaga. Yung potential na talagang nagpuproduce siya, na hanggang sa dumating na nga yung time ngayon, na hanggang apo niya na sa tuhod, nananalo pa Kaya sabi ko, itong ibon na to, magaling talaga. Ilang taon na yan, boss? Siyempre, actually, 2014 yung ibon, di ba? 2014. 10 years na. Kung 2014 yun yung ring niya,
2013 siya pinroduce. Ibig sabihin, 11 years na, Mga ganyan. nagpo-produce pa rin. Oh, pero ngayon, tinetesting ko kung iitlog pa siya na maayos. Kasi bata yung pinaris ko sa kanya. Saka maselan na ako pagparisan siya eh. Kasi actually, ang pinaparis ko sa kanya, gusto ko yung mga champion din eh. Yun. O kaya yung mismo apo niya o yung pamangkin niya, yan ang mga pinaparis ko na So, sa kanya. swerte sa mga nabigyan ni Boss James ng linyada Marami akong nabigyan niya, full boss. on. Kagaya niya na meron ako ikukwento na apo niya na nanalo sa actually yung apo niya na yan nanalo sa fan race, nanalo rin sa derby sa Cebu. Nilipad ni ni CM pare. Si CM ito yung Pigeon ID pre. Yan mga kadapaw, focus natin. Yan, si Miss Surigao. Yan. Ngayon, Nilipad ni Race by Max and Gray yan. Tapos nilipad breed by James De La Cruz. Yung record ng Ibon, mga kadapaw. Third overall champion All Bird, 8th overall champion Young Bird, multiple pulling winner. Yan mga kadapaw. Ngayon pare, ito bali apo na to ng pulong. So anong nangyari sa Ibon na yan, boss? Kwento mo nga. Turo ko muna yung mga magulang ng ibon. Ayan yung nanay, oh. Boss, ayan yung nanay ni Miss Surigao. Kaso iba kasi pinaris ko eh. Yan yung checkered. Yan checkered na yan. Nakuha ko yan kay paring kay Colonel Lieutenant Legaspina ng Camp Peralta. Buti binalik niya sa akin. Yun. Sabi ko, pare, palitan ko na lang ng winner. Pinalitan ko rin ng winner yan. Ngayon, ito naman yung tatay. Yan yung tatay nun, ni Miss Surigao. Tatay at nanay. Yun yung parents, mga kadapaw. Ngayon, Maganda. siyempre, ayaw naman natin na Sa mga di nakakaalam, mga kadapaw, ang distance ng Surigao dito nasa 600 kilometer. 600 to 700 kilometer. Actually, hindi nilipad na Surigao yung pre. Dahil naging winner na nga siya ng derby sa Cebu, ininto na. Ginawa ng breeder ni Makmak. Ngayon, pare, ginamit niyang breeder yon, na-cross niya sa tinatawag niyang Jansen. Yung si Miss Surigao na yon. Pwede ko naman siguro ikwento kasi Pwede boss, kasi linyada mo naman. unang-una, 50-50 naman yan eh. Yung line niya at line ko, pinag-cross niya, naging maganda yung resulta. Ngayon ganito, dumating yung pagkakataon, boss, na ginawa niyang breeder yon at sinubukan niya ilaban yung naging anak sa OLR ng ARPA. Yun, nanalo rin, boss. Yung anak nun, ang galing. Si Race ng ARPA, yung season ata, itong huli, season 4. Season 4, mga kadapaw. Nanalo yung anak niya, nandito naman yung record. Ayan yung anak niya. Yan. Ayan Yan yung naging anak, mga kadapaw. Nanalo yan. Yan. So, si Kidlat yung pangalan, ARPA. Yung record niya, first overall champion. 2 laps re-entry overall champion. 2 laps superset winner. 3v3 winner. Ace Bird, mga kadapaw. First lap, Alcantara 1-2 yung speed. Tapos second lap, cut off siya. Tapos yung third lap niya, 800. Final lap, 1,000 plus mahigit, mga kadapaw. Kaya first So, lap nilipad ni Max and Gray ulit. Nilipad niya. Yun yung naging anak ni Miss Surigao. Saka yung tinatawag niya na pare na Jansen na na-acquire niya sa Maynila. Ngayon, merong OLR dito sa Capiz, yung season 1. Inulit niya ulit yung pairing na yun kasi nung time na yun, ginagawa yung loop niya, nakita ko yung pinag-pair niya, sinabi niya naman sa akin na ito yung pairing na ginawa ko, sila ulit, inulit ko. At in-entry niya ulit yung anak dyan sa OLR. Shoutout sa inyo, Boss Dens. Bye-bye. Sa bye-bye kay Boss BFRCI. Dom. Kay Boss Dom. Ngayon pare, ang naging achievement ulit ng anak nung Johnson na tinatawag ni Makmak na yan, ni Miss Max Gray. Max and Gray. Max and Gray. Ngayon ata ang ginagamit niya, ano bang loop name na ginagamit niya? Max and Mars. Max and Mars. Ngayon, ang naging achievement ng anak niya, complete clacking yung pre. 2 ibon lang yung nag-complete clacking. Yung ibon ni Iking De La Cruz na nag-overall champion na nilipad ni Boss Sanli. Si Kambal, pare. Shoutout sa iyo, pare. May pasingsing sa akin yan, si Boss Kambal. Ngayon, yung sumunod na nanalo, yung first overall champion, yun yung anak niya. Yung apo nga nito, ng Polong, apo sa tuhod.
Bali, sa third lap, 4 na ibon lang yung nag-clock. Doon nagkaubusan. Grabe yun, mga Oo, kadapaw. grabe yung karera na yun. Ngayon, nag-clock yung ibon ni Iking. Lap winner ata, ibon ni Iking. Boss. Second place siya. Pero 4 na ibon lang yung nag-clock na yun nung third lap. Ngayon, pare, nung last lap, nag-clock na naman yung magkapatid. Ang galing. Yung kapatid niya, yung nestmate niya mismo, yung number 7 yung mismong ibon na yun. Tapos yung nestmate niya, number 9. Bale, sa overall ng Ace Bird, kasi nga overall yung ibon ni Iking, overall champion, siya pare, first overall champion. Yun. Pero dalawa lang sila na Nag-clock. clocking. Bale, ibig sabihin nun, mga kadapaw, second place siya. Yung first overall champion. Oo, Dito bale, sa atin. actually, nakita ko naman sa bidding, nung binid yung ibon na yon, meron naman ditong record. Hindi naman natin pipwedeng iyan yan. Nung bidding, ang nakabid nung ibon ni MCN Mars, ang nakabid nun pare, tiga-copy si Kenji. Nabid Yun, niya saka sa'yo, Boss Gara. ay, nag-first overall, nabid ni Kenji ng 35,000. Tapos yung nilipad yung kapatid niya na ginamit ng Team Lacerna, naibid din ni Kenji ng 16,000. Ito yung record pareho. May record eh. So yan mga kadapaw, yung mga record ni Boss James. Dito ipa-flash natin lahat yan sa screen para makita nyo talaga. Ngayon, Yan. magaling talaga yung ibon kasi sabi ko nga, OLR yan. Sa OLR kasi wala naman sistema dyan eh. Kumbaga dyan mo makikita yung linyada ng ibon na magaling. Dyan mo kung matigas talaga yung linyada. Actually, yung nanalo dyan, hindi naman ako. Actually, hindi ako nanalo dyan. Ang pinaka ko lang dyan, nakapag-share tayo ng linyada na maayos at naging producer rin, nag-produce ng mga winner din yung na-share natin. Maganda yung na-pairing niya kasi magaling na mag-alaga si Makmak pre. Alam niya na tumingin ng Ng mga ibon. mga ibon. Maganda yung na-pair niya, maganda yung naging resulta. Pero yung 3 anak niya, pare-pareho, overall siya sa OLR pare. Mahirap yun. Kasi sa OLR, mahirap manalo dyan kasi Isang sistema lang. sa sistema. Tsaka hindi ka naman pwedeng pumasok diyan na ikaw hindi. yung ibon mo na loop man na yan, isang loop man lang yan. Kaya doon masasabi ko na kahit papano, nakapag-share tayo ng maayos na ibon. Hindi ko naman inaangkin yung nanalo siya. Wala naman ako hinihinging kapalit kahit na ano. Ang akin lang naman i-credit. Yun. Kasi unang-una, yung mga naging problema kasi dyan, yung mga, alam mo na boss, siyempre, yung mga sausaw ng mga tao. Actually, okay naman yan eh, si Makmak eh. Marami ako naituro dyan, yung about sa timpla ng pagkain, napapa-champion niya yung ibon niya. Tinulungan ko yan. Meron pa nga kaming hindi magandang pinagdaanan yan eh. Pero kinalimutan ko yung pre. Yung problema na yon kasi during that time, ang kaibigan ko si Benji, yung pinsan niya. Tapos meron silang grupo. Hindi ko nababanggitin kung sino yung mga grupo niya. Basta team ampod sila eh. Hindi ko nababanggitin. Pero alam niya naman yan. Ngayon, meron siyang problema sa akin na papakita ko lang sa inyo. Gusto ko lang balikan kung paano ako naging mabuti. Meron akong isang ibon na nakawala rito na aksidenteng napunta sa kanya or kung ano man, kung paano napunta sa kanya, wala akong idea. Sabi niya, nabili niya daw sa Maynila, pero may picture naman ako na yung ibon na yun eh, bago niya na-post, may picture ako pre, na talagang dito galing sa akin yun. Ngayon, binaliwala ako na yun, inisip ko na lang eh, ibon lang naman yan, kaysa pansier siya. Magtaniman kami ng matinding galit na umantong pa kung saan. Marami naman ako ibon. Pinabayaan ko na lang yan. Ngayon, lumipas yung mga panahon, pare, na naging barkada ko si Benji. Ito na yung kwento. Nung naging barkada ko si Benji Gonzales, pare, shoutout sa'yo. Ito, nag-usap kami kasi laging kwento sa akin ni Benji, marami na siyang gastos sa ibon, pre. Kasi lagi siyang gumugulong, lagi siyang donate. Sabi ko sa kanya, tulungan kita. Kako, baguhin natin yung ibon mo. Sabi ko, magbe-breed tayo ng ibon. Tapos nagpadala pa nga ako 4 na singsing sa Maynila. Pinasuksok sa kumpare ko. Na siya naglipad. Tapos yung iba,
dito na binarid. Sabi ko, tulungan kita. Marami kaming gastos, pre. Nag-share kami. Every Saturday, nagpupunta si Benji rito. Nagbibigay ng, ng 200 para share niya sa pagkain. Kasi nga, nagkukondisyon kami. Bumili kami pang-flashing. Puro imported pa yung mga ginamit namin pang-flashing, pre. Kumbaga, sharing kayo, Sharing boss. kami. Yan. Hanggang sa nagsabi si Benji na kawawa naman daw yung ampun niya. Tutulungan. Na kasi nga nagka-problema, may singsing na siya ng Surigao. Sabi ko, papuntahin mo rito. Actually, sa isang banda, kinalimutan ko yung problema eh. Inalis ko sa isip ko yung nakaraan. Ang inisip ko, pansier, tulungan natin. Sa kapinsan niya naman, inilapit niya. Pinapunta ko rito. Ngayon, pagpunta rito, nagsabi ako sa kanya na dalhin mo lahat, singsing mo rito, sisingsingan ko. 10 Surigao, nandiyan naman lahat ng record sa notebook ko. 10 Surigao, saka 2 OLR ng ARPA. Si Sunto ata yun, pare, hindi ko na matandaan. Kasi nasa record. Ngayon, dumating na yung time, sabi ko lang sa kanya, just in case, pare, tuwing Sabado, magbigay ka ng 200. Swerte niya nga eh, kasi nung pumunta siya rito, parang Jay, nakasalang na ako, pre. Kumbaga, tapos na kami sa malalaki ang gastos. Ang nag-suffer ng malaking gastos, si Boy R, ako, saka si Benji. Tatlo kami, bumibili kami ng mga gamot talaga na pang-flashing na mahal. Ngayon, ito na. Ang inabot na ni CM, ni Macmac, pare, yung yung share niya ng 200, na yun na lang talaga halos. Ngayon, ito na. Dumating na yung time na naisingsing ko na lahat. Nagsabi ako sa kanya na pwede ko naman siguro sabihin, di ba, boss? Pwede naman, Kasi boss. totoo naman eh. Kasi Pwede ayoko naman. naman kasi mag-isinungaling. Live, naman yan, vlog yan. Yung mga nakakanood sa atin dito, mga maraming nanonood. Ngayon, mga natin yan, mga ang kadapo. panahon naman siguro para iangat ko naman yung sarili ko kasi sa dami na nakikisaw-saw sa issue ng pulong para malaman ng lahat kung paano sila nagkaroon. Kasi pangit naman, ako breeder ako, tapos may mga narinig ako naninira sa akin, hindi maganda. Ngayon, ganito boss, sabi ko sa kanya, yung lahat ng winner na yung lalabas dyan, kung may mananalo dyan, ibalik mo sa akin, gagawin kong breeder. Yung magpipinisher, yun na lang yung sayo. Pero may usapan pa tayo dyan. Kahit saan naman eh, 60-40. Ibig sabihin, 60% sa kanya dahil siya na yung nag-aalaga, 40% dahil akin yung ibon, ako nag-breed, nag-share lang naman siya. Ngayon boss, ito, dumating yung time na yan na may nanalo, 3 ibon ko ron, nanalong pan race, nanalong derby. Anong nangyari, actually, hindi ko na nga hiningi kung babalatuan ako, hindi Ang hiningi ko na lang, yung i-credit. Credit na lang. Hindi na yung magkano o ganito kasi wala naman nangyaring ganun eh. Kumbaga boss, totoo naman eh. Kasi kung ginawa mo yung ibig sabihin, wala ka dapat ikagalit eh. Kung ngayon sasabihin ko yung ganito, wala ka dapat ikagalit kung ginawa mo yung parte mo na itinupad mo yung naging usapan. Kasi wala nangyari sa naging usapan eh. Unang-una yung 60-40 dapat automatic yung kasi nag-share ka eh. Kasi hindi mo pwede sabihin binili. Bayad yung ibon. Tsaka pag sinabi, boss, na binili, merong presyo na sana sinabi nung na nag-uumpisa pa lang tayo, sinabi ko na sa'yo na Yung- kada isang kinakay, 1,000 or 1,500. Doon siguro, wala na akong hahabulin. Wala na akong, kahit hindi mo i-credit, walang problema. Kasi bayad. Pero yung nag-share ka kasi, nag-sharing lang tayo, ibig sabihin nun, tinulungan kita. At normal lang naman siguro, tumanaw ka rin ng utang na loob. yun. Okay magagalit kasi ako, gusto kong itama yung mali. Kasi hindi ka magiging champion puncher pag nilalagpasan mo yung isang episode na to eh. Yung ibig sabihin, isang kabanata na to, isang chapter. Kailangan, para matawag kang champion puncher, balikan mo yan. Diba? Magpasalamat ka. Magpasalamat tayo. Kagaya ko, sa pulong ko pre, namatay na si Sir Polong, namatay na. Chinat ko si Ma'am May Baroga. Siya ngayon ang mahawak ng ibon ni Polong. Sa mga hindi nakakaalam, mga kadapaw, no, yung kwento ni Boss James,
talagang ano yan, talagang Totoo tunay. yan. Yan. Walang man yan. Mapapanood nyo naman yan eh. Chinat ko si Ma'am May Baroga, nagpasalamat ako at sinabi ko, Ma'am, ang laki na naitulong sa akin ng linyada ni Sir Paul Ong. Hindi ko man direktang na-acquire sa kanya kasi hindi ko naman siya talaga totaling kakilala at may taong nagbigay sa akin ng ibon na galing mismo kay Sir Paul Ong. Hanggang ngayon, Ma'am, yan ang ginagamit ko. Chinat ko talaga si Ma'am May Baroga. Siya na kasi ngayon yung babae na loop girl at siya na yung nag-manage nung loop ni Paul Ong. Ngayon, sabi ko nga, kung mapakinggan nila tong kwento, hindi naman to yung parang man-down ng tao, pre. Wake up call to, ibig sabihin, ito na yung time na balikan lang natin yung umpisa. Na kung paano ako naging mabuti. Yun. Kasi masyado nyo akong pinasama sa kwento. Na pinagtulong-tulungan ako sa kwento, na ganyan. Na ganito, ganyan. Ibalik natin yung nakaraan kung paano kayo pumunta rito at kung paano ko kayo tinanggap ng buong puso ko. At yung kasalanan nyo nung araw, kinalimutan ko. Kung sa ibang panser yan, baka hindi kalimutan yun. Buti ako, inalis ko sa isip yun. Ang inisip ko is makatulong. Hindi ko na inisip yung mga bagay-bagay na mga nangyari nung araw. Diba? Kasi para gusto mo matawag ka ng champion panser, balikan mo yun ng isang chapter na pinipilit mong ibahin. Hindi mo maiiba yan. Kasi sa dami na nag-iibon dito at alam naman nila yan eh. Hindi ka magiging champion sa paningin nila pag tatawanan ka lang. Maniwala ka. Marami ako nakakausap dyan. Kagaya si paring Benji. Nagkakwentuhan kami sa club. Hindi ko naman kukwento to para mag-away kayo. Kinuwento niya na talagang kami ang malaki na gastos. Kasi inabot ni Benji lahat eh. Yung purga, flashing, ang mamahal ng flashing namin ginamit, pre. Nagsi-order pa kami sa Maynila. Talagang, sabi, nagbebenta na si Benji nung ibon, makapag-share lang sa akin, pre. Kasi isa lang pinangako kay Benji. Bibigyan kita ng magandang ibon, pre. Kasi lagi niya sinasabi sa akin na lagi siyang gulong, donate, ganyan, kada taon. Actually, yung tinatawag niyang Bricox, line ko yan. Alam niya yan. Alam ni paring Benji yan. Nagkaroon lang kami problema. Tampo lang ako. Pero ngayon, maayos na naman na kami. Kung pupunta ka sa loop ni Benji, makikita mo, marami akong ibon dun. Nasa kanya. Hindi niya lang alam kung paano pa i-cross yung iba kasi ako nakakaalam nun. Ngayon, tuturo ko sa kanya. Para alam. Kasi sa totoo ako, mas masaya ako, mas marami nagcha-champion. Kasi unang-una, boss, kung tayo na lang yung magaling, baka uminto na lahat. Wala nang mga karera. Wala nang kakarera. Tsaka wala din naman say-say boss yung Diba? mga walang kalaban, di ba? Oo, kasi kaya ang maganda dyan, i-share mo para meron kang challenge. So, anong advice mo sa kanya, boss, kay Maxine Gray na ngayon, kung ano mong sasabihin mo sa kanya, dito natin ipahayag. Advice ko na sa kanya, wag masyadong ano yung ibon. Kasi isipin mo, hindi ka magiging champion eh. Kahit sabihin mo magaling yung Jansen mo. Barako yan eh. Pinarisan mo ng ibong kung babae. Ibig ko sabihin, hindi ka makakabuo ng champion kung walang babae at lalaki. Diba? Kaya ka nga nag-champion kasi may isang pares ka. Kaya ang akin lang, huwag natin palakihin yung issue. Matuto tayong mag-credit, magpasalamat, or tumanaw ng utang na loob ng mga time na nandun pa tayo sa ilalim. Kasi kailan lang naman siya halos nananalo, boss eh. Yung mga kasabayan namin siya 2016 eh. Diba? Dito lang naman siya nanalo. Ngayon, nandiyan ka ngayon sa magandang pwesto, balikan mo yung naging mabuti ako sa'yo. Yan lang advice ko sa'yo. Mga manonood nito, huwag nyo siya i-bash. Kasi gusto ko na unawain niya, na maintindihan niya, na darating din yung time, magiging breeder ka rin. Yan. So, Kasi, ang maganda nito, mga kadapaw, no? Sa pag-ibon, talaga, ibon lang yung mga naglalaban. Ako nga, sabi ko nga si Boss Jay, yung naging problema namin, kinalimutan ko. Yun. Diba?
Saka, hindi naman talaga, boss, yung ibon lang yan. Yung pagkakaibigan, Ay, hindi mo yung matutumbasan yan. hindi yan matutumbasan. Hindi, Yung tiwala sa kaibigan. Tsaka maganda pag nagkita kayo sa isang club, walang masasabi na, ito, kaibigan kayong lahat. Ibon lang yung naglalaban Pero talaga. ito pa, yung isa pa isisingit ko. Kasi ako, kagaya ko, wala akong grupo. Iniiwasan ko kasi yan eh. Kasi napapansin ko dito yung mga grupo-grupo boss, hindi maganda. Kasi sila naglilibakan eh. Di ba? Kumbaga, itong grupo na to, lilibakin nila yung kabila. Itong grupo, lilibakin. Hindi maganda yan. Tapos pangalawa, yung mga admin sa mga group chat, Yan. ang pinag-uusapan nyo lang sana dyan, yung sistema at yung ikagaganda ng club, yung ikagaganda ng palaro. Huwag yung mga puro issue-issue. Kasi Diyan nasisira, no? marami ako screenshot chat, pinag-uusapan nyo lagi yung minsan ako, minsan iba. Hindi maganda yun. Dapat kayo, yung mga bumunong admin, ang advice ko lang sa inyo, pag may ganyang usapan sa group chat nyo, i-kick nyo agad. Or chat nyo, pagsabihan nyo, bawal yan, bawal to. Kasi dapat meron kayong yung rules of engagement na hindi tayo pwedeng pagdating sa ibang player, pag-usapan dito. Bawal lang Bawal lumagpas sa Dapat kayo, limitasyon. yan, yung mga nagpapalaro ng club, dapat nagkakaisa kayo. Hindi kayo yung parang nagpapagalingan. Actually, ang dapat ang iniisip nyo kung ano yung ikagaganda ng player. Para yung player, laruan kayo. Diba? Dumami lumaro sa inyo. Hindi yung pinagchichismisan yung mga player. Pangit yun. Yun. Kaya isang dahilan niya, kaya tinatamad din ako eh. Kasi punta ka dyan, ganyan. Kasi yun yung isang iniiwasan ko. Kaya sabi ko nga, mas maganda na yung nagbe-breed ka na lang, kumikita ka naman, kasi yung kinikita ko sa pagbe-breed ko, para na rin akong overall champion eh. Diba? Hindi pa ako napapagod. Hindi sa pagmamayabang mga kadapaw, no? So, si Boss James nga, ay siya yung nilalapitan natin dito sa clan para mag-ship ng mga ibon dun sa Oo, Manila. isa pa yan. Oo. Tsaka legit yan mga boss at mga kadapaw. So Boss James, pwede mo bang sabihin sa kanila kung paano yung proseso ng pag-shipping mo para mayroon silang idea pagdating ng oras na mag-contact sila sa'yo. Actually, ano nyo lang ako, PM nyo lang ako kasi doon ko naman kayo tuturuan eh. Yan. Saka yung pag-ship naman kasi, hindi naman tayo may-ari ng truck na pag nag-schedule akong ganito, di natuloy eh. Gusto nyo, galit na kayo sa akin. Hindi naman ganun. Kasi may mga pagkakataon minsan, nasisiraan yung truck. Buti nga, nasisiraan yung truck, wala pa yung ibon nyo eh. Mahirap nung kung masira yung truck, nandun yung ibon nyo. Sigurado, mamamatayan tayo ng ibon dun. Diba? Kaya, kumbaga, yung pag-shipping natin, kasi nga, mahirap, alam naman natin lahat na bawal mag-ship dyan sa gumagawa lang tayong paraan para yung mga nabibili nyo maiuwi dito. Tsaka ito yung contact ni Diba? Boss James mga kadapaw sa mga nagtatanong. Ayan yung Facebook niya, tapos ito yung number sa screen. So Boss James, maraming salamat sa pagpa-unlock mo dito sa Clan Flyers TV. Tsaka yung mga nagtatanong ng polong issue dito sa Clan, kung saan talaga galing. Sa akin Tsaka, yan. Walang ibang may pulong dito. tsaka saan talaga yung pinagmulan ng mga winner tsaka producer. Ito pa, Boss James, yung isang tanong ng kadapaw natin about sa club na sabi niya magtatayo siya ng club. So ano daw yung magiging advice ng isang puncher player or sabi na natin na veteranong puncher pagdating sa club. Kasi ito, yung kadapaw natin, nagbabalik kalapate. Pero gusto niyang magtayo ng club sa Saan lugar club yan, nila. pre? Nabas, yan. Napra. Ayos. Kilala mong club yan. Ibabalik Ah. daw nila. So, shout out sa'yo, press ng Napra. Yan. Actually, boss, ang may advice ko lang sa'yo, kung magbubuo ka ng club, siyempre, unang-una, pera yan sugal yan Kumbaga, may dyan may money involved. Diba, may competition, may pustahan, may ganyan. Siyempre, alam naman natin yan, boss. Yung natatalo, lagi sinasabi, kaya siya natalo, ganito. Parang basketball. Pag natalo sa basketball, lagi sasabihin, luto. Dinaya ng referee. Ngayon, para may iwasan natin yung mga ganyang kwento-kwento, kung magtatayo ka ng club, dapat yung kukunin mo mga official lang. Kumbaga, advisor lang sila. Hindi sila dapat makialam sa ibon. Yan lang ang akin.
Kagaya nito, yung mag-sticker, dapat walang alam sa ibon. Hindi involved. Wala siyang pangarera or wala siya, hindi siya marunong sa ibon. Trabaho niya na mag-sticker. Tapos pangalawa, yung kukunin mo mga toser, dapat wala siyang inalaman sa pag-iibon. Tapos marami naman tayong nabibili mga training box na talagang maayos na, yung ilalagyan, yung mga gilid, yung hindi para walang dahilan. Lahat ng alam mo magiging dahilan, yung baka nadukot yung sticker, baka nadukot yung ibon. Yun, isa pa yun, boss, sa mga issue na Oh. binabas sa'yo dati, no? Oo, dati Yung- daming ganyan. Pero pinatunayan ko sa iba-ibang club kami nanalo. Yung mga Oo. sinasabi sa'yo na tatandaan ko pa dati Oo. na yung Oo. ibon mo daw parang hindi lang nilipad. Oo. Maraming ganyan. Ito lang. Pero ibig ko sabihin, pinatunayan naman natin yan, boss, hanggang sa ibang tao. Kaya nga, isang dahilan yan kung bakit ginalingan ko mag-breed. Yun.